Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video po pag-uusapan natin ang panibagong reklamong kinaharap po ni Vice Ganda dahil po sa pambabastos niya kay Johaira. Teka lang, nawala yung tugtog yan. So ano po ba yung nangyari? So balikan po natin yung para po doon sa mga unang beses lang mapapanood ito. Kasi po merong mga remarks at hindi magagandang sinabi si Vice Ganda kay Johaira. Saan na ba yun? Ito. Eto na, iinumin ako ng tubig. Anong ginagawa mo? Mga muchacha! Tapos meron siyang comment na sinabi na hindi maganda. Ang ginagawa niyo sa kanya? Nakakagulat naman pangyayari dito. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Ayun, yun yung sinabi, nagputik daw siya. Ay, alam naman natin na dark yung skin ni Miss Johaira. Si Johaira po ay kasama sa bandang Baby Dolls, yung para lang sa'yo. Igiling-giling to. So, kasali siya dun sa grupo na yon. Now, isa pong nangyari mga Lods ay si Vice Ganda po ay pinapatawag ng MTRCB. Hindi naman siya yung mga producer, si mismo ng Showtime. Nag-issue ng apology si Vice Ganda noong July 25, pero in my opinion, kulang yon. Okay, half-baked yon, hindi yun sapat para i-ease yung tension ng mga tao. Actually mga Lods, in my opinion, kung napanood yung huling part natin dito, parang siya hindi siya nagre-receive ng accountability. Si Vice Ganda ay nagsosorry in behalf of Showtime. Ang akin lang, hindi ba dapat ikaw ang magsorry kasi ikaw ang gumawa ng mali? Sabi nga nung matandang Duterte, guilt is personal. So bakit ikaw ang nagre-representa sa buong Showtime when in fact ikaw naman yung gumawa ng mali, 'di ba? So ako, in my opinion, dapat talaga siya ang magsorry. Now, ito pong MTRCB has the capability talaga, mandato po nila yan na ipatawag po ang mga dapat ipatawag at pinatawag na nga po nila si Vice Ganda. According to this mga Lods, before the end of July 25, 2020, Showtime, Vice Ganda issued apology for the jokes they made previous day. Okay, so kinwento rito yung nangyari. Concerned citizen called out Vice Ganda for alleged racist, colorist remarks and a lugaw scene featuring Vice Ganda and Ayon Perez. Ano po ba yan? Alam niya, ito yan. Nakita niyo yun, yung parang sinasalinan ng lugaw sa bibig si Vice Ganda. Panoorin lang natin baka para dun sa nandito naman yan sa internet, so okay lang yan ito. Wala akong kasama. Pero Alejandro, baka nagugutom mo lang talaga siguro. Pakiramdam ko, pakainin mo naman ako. Ano bang meron ka dyan? Meron kaming lugaw yata ito. Pakainin mo ako ng lugaw. Para nakalimutan pa. Ayan, so ang ginawa ni Alejandro is okay. Wala naman. Okay, so siguro merong tinatawag tayong innuendo dyan. Alam nyo na yung innuendo ang tawag dyan, kaya siya pinapatawag. Kasi po, ang audience po kasi ng Showtime is general patronage, meaning to say from bata hanggang matanda pwedeng manood ng Showtime. Therefore, dapat mas mataas yung scrutiny natin pagdating po sa ipapalabas natin. Yung mga innuendos po na ganito ay hindi kaaya-aya sa kabataan. Yan po ang rationale, kaya po pinapatawag siya ng MTRCB. Ngayon, in my opinion, tama lang naman kasi ako lang, hindi naman ako kung gusto nyo namang gawin yan dahil kayo ay mga adults, go lang. Pero pagdating po kasi sa pagpapalabas sa bata, mahirap po yan, di ba po? Yun po ang aking opinion sa ganyan. Aray ko Lord, patawarin talaga itong mga tao na to. Dahil kuha ko naman kasi nagpapatawa sila, pero sana they are mindful about dun sa pagpapatawa. Kasi it's one thing na maging slapstick, it's another thing na ganyan. So recently po mga Lods, meron ito. Ang ginawa nila, binugahan din nila ng ito. Ayan o. So in response po sa criticism, I believe ang ginawa nila rito
is ayan, nagparang binawian nila si Vice Ganda. Kung nanonood po kayo ng wrestling, ito yung tinatawag nilang receipt. Kasi sa wrestling kasi kapag may ginawa, 'di ba? Alam naman natin na scripted yung wrestling, 'di ba? So, dun sa kanilang mundo, kapag may ginawa kang hindi maganda, kunyari, ang gagawin mo lang is DDT mo, malakas masyado yung DDT mo or yung fake punch mo, tumama, ganyan. So, receipt ang tawag doon, at eto na, pinagbabayaran na ni Vice Ganda. Ayan, binugahan siya na, kinaton siya, katon! ni Bong Navarro, di ba? Pero, ang akin lang kasi, meron kasing history talaga ang Showtime and si Vice Ganda ng mga medyo pushing the boundaries to something na hindi appropriate para sa kabataan. Especially yung ginawa nila kay Johaira. Kasi po mga lods, kung ako yung tatanungin nyo, si Johaira po kasi is part of a minority ng black-skinned Filipino na dapat talaga is, well, in my opinion, dapat protected siya and hindi dapat ginagawang katatawanan yung sitwasyon niya pagdating po sa kanyang kulay, hindi po ba? So, pero si Vice Ganda, ginamit yun. It's one thing kasi kung nasa comedy show ka, kunyari kasi may comedy club yan si Vice Ganda. It's another thing kapag nasa national TV ka. I don't think this is appropriate para sa mga bata. I believe na tama po ang galaw ng MTRCB at actually kanina po yung hearing. So after, may due process naman po kasi yan na tinatawag. So after po ng hearing, meron pong summons, pinatawag yung producer. Pagkatapos po ng hearing, pag-i-explain yung mga producers kung bakit naging ganon. After po nyan, magkakaroon po ng tinatawag natin na sanction kung ano po man yun. Pwede pong suspension, pwede pong fine, pwede pong apology. So I don't believe na tapos na po ito. I believe in a few days magsosorry po si Vice Ganda kay Johaira. And I believe magkakaroon din tayo kasi alam niyo naman po na ako ay na-involved din ako sa mga political contents. And sa political contents po kasi, isa pong pinag-aaralan doon yung optics na tinatawag, yung kung ano yung i-front mo sa tao. So an optics that we could possibly talk about here mga lods ko is that si Johaira at saka si Vice Ganda magkasama sa isang screen just so alam na natin na okay na silang dalawa. Pero I believe naman okay lang naman talaga in the perspective of nagtatrabaho sa showbiz palagay ko okay lang kay Johaira yun kasi sa kanya lalawig yung karir niya. Pero sana lang talaga si Vice yung magpakumbaba kay Johaira since siya naman yung mali. In my opinion, siya yung mali. Alam ko magagalit yung mga fans ni Vice kasi siya naman talaga yung mali eh. I mean, okay na sana yung bugahan eh. Pero yung may remarks pa na hindi maganda, I think mali yun. Kasi nga, you're setting a precedence na kapag, gano'n naman eh, parang halimbawa dito sa internet, yung mga ginagawa ng ibang tao kapag nagkamali ang isang tao, iinsultuhin mo. So ang nangyayari, nagkakaroon ng mob mentality na tinatawag. Tapos other people will gang up on the person kapag oy, nakita ko kasi si Idol ginagawa ito dito sa tao na to, so gagawin ko na rin. So mali naman yun. So dapat ipakita natin sa kabataan na yung mga ganyang galawan is mali talaga. Ewan ko lang kung gagawin yun ni Vice Ganda. Kasi time immemorial mga lods. Naalala ko kung naalala niyo yung issue nung 2024, may pinaiyak siya na isang contestant. Talagang iyak yung contestant na yun. Hindi naman siya nag-apologize directly. Contestant lang yun. Pero eto kasi si Johaira, kilala na siya ng buong Pilipinas at this point. Hindi naman buong Pilipinas pero most of the people. So sana mag-sorry siya kay Johaira. I don't know kung gagawin niya yun. Pero ako, in my opinion, dapat na lang talaga. Sabi dito, the representative of the Showtime producer should submit on or before scheduled hearing an original copy of the represented respondent. So sila yung kailangan pumunta doon. Diba? MTRCB said the respondent's failure to appear shall be considered a waiver of the right to present evidence and matter shall be resolved based on the records available on the board. So, I believe ang gagawin dyan ng Showtime producers will try to explain, try to justify na ito ay, well,
napag-agrihan nila lahat yan. Yun lang naman kasi yung sa tingin kong magiging depensa ni Vice Ganda sa mga pinagagagawa niya. Nag-agree kasi si Johaira na gagawin sa kanya yon. So yes, scripted kasi to, so kasama yan sa script. Pumayag siya. She signed a waiver na pwedeng gawin sa kanya yan, or yung lugaw kasama talaga yan sa sa script nung kanilang play. Pero tandaan natin, it's not ang publishing kasi sa TV, it's not just about yung ginawa ng dalawang actors or dalawang mga artista sa TV. Hindi lang yun eh. Ang pinoprotektahan natin dito is the younger audience na impressionable na makakakita ng ganitong galawan. Hindi po ba? Kaya nga nandyan ng MTRCB to regulate this kind of behavior, because we don't want to set a precedence na pwede mong gawin yan ng mga bata kung wala lang, biro-biro lang, for the lols, for the hahas, for the views, for the content, diba? Lalo po ngayon kasi nga sa internet, easily accessible tong mga ganito. So someone should set a precedence na hindi to pwede. And I think tama yung lugar ng MTRCB dito. Pero ano pong sa tingin nyo mga lods? Ako, in my opinion, mali talaga si Vice Ganda dito. And he needs to issue an apology kay Johaira sooner rather than later. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.